Magandang araw mga mag-aaral. Mahilig ka bang umawit o makinig ng mga awit? Magaling! Sinasabing musika ang wika ng puso, right? Iba man ang salitang ginagamit, ngunit nauunawaan pa rin ang mga tao ang damdaming hatid sa isang himig. May alam ka bang katutubong awitin, mga bata? Magaling! Ang sinaunang kultura ng mga Pilipino ay mayaman sa mga awitin, right? Very good. May awit para sa pagsasamba, may awit para sa pagtatanim, meron ding sa pangangaso, mayroon ding pangliligaw, lalo na sa pagpapakasal at maging sa pakikipaglaban at paghisan. Okay, sa module na ito mga bata, iyong matutuhan ang kahalagahan ng mga pamanang kulturang di material tulad ng mga magagandang kaugalian o pagpapahalaga sa nakakatanda. Kaya sa layuning ito, dapat gabayan kayo sa pagkamit ng kasanayang ito. Una, na ipagmamalaki ang mga katutubong awit sa lawikain at bugtong. Pangalawang bilang, na ipamalas ang mga kagandahang asal at pagpahalaga sa mga nakakatanda. Handa na ba kayo mga bata? Okay, sa module na ito ay tinatawag na kultura ko, ipagmamalaki ko tunay. So kung tayo ay Pilipino mga bata, dapat ipagmamalaki natin ang ating sarili na tayo ay Pilipino. Naunawaan ba mga bata? Very good. Okay, sa nakaraang module, ang iyong napag-aaralan ay kultura ng ating lahi at ating pahalagahan. Kaya sa module na ito, ay inaasahan na mas mapapailalim pa ang kabuuan ng ating kultura na dapat nating ipagmamalaki sa ating kapwa. Okay, naunawaan ba mga bata? Very good. So ngayon, punta tayo sa gawain. Isulat sa maliit ng hugis ng bilog ang ukop ng halimbawa ng mga material na kulturang Pilipino. Isulat lamang ang kabilang ng halimbawa sa hugis bilog, idugtong ang maliit na bilog sa kinabibilangan ng malaking bilog. Handa na ba kayo mga bata? So ngayon, punta po tayo dito sa malaking bilog ay tinatawag na material na kultura. Kaya sa material na kultura class, ay may tinatawag na sayaw, awit, pagkain, kwento, at laro. Okay, dito naman sa ibaba class, narito ang mga material na kultura. So ang gagawin nyo lang is, kukuha kayo ng mga sagot at ilalagay niyo sa maliit na kahon o maliliit na bilog ayon sa isang material na kultura. Okay, naunawaan mga bata? Okay, so ang una class is tumbang preso. So, saan ba natin ilalagay? Saan ba ito nabibilang ng tumbang preso? Okay, sa tumbang preso ay ilalagay natin sa isang katutubong laro. Very good. Aratiles. Ang aratiles ay what? Saan natin ilalagay? Ilagay natin sa pagkain. Very good. And then, pandango sa ilaw. Ito ay isang sayaw. Ang sungka naman ay tinatawag na larong Pinoy. Ang alamat ng lansunis naman ay isang kwento, mga bata. Ang karinyosa naman ay tinatawag na sayaw. Very good. Ang adobo naman ay masarap na pagkain. Ang kamatsile naman ay isang uri ng pagkain. Ang pagong at ang matching naman ay tinatawag na kwento. Tinikling naman ay isang uri ng sayaw. Maruya naman ay isang malamiang pagkain o masarap na pagkain. Ang patintero naman ay larong Pinoy. Sa ugong ng duyan ay tinatawag na awit. Very good. Ibong aday naman ay tinatawag na kwento. At ang anak naman ay tinatawag na what? Anong tawag? Isang kwento.
Kay naunawaan ba mga bata? Very good. So ngayon, lagi ninyong tandaan na likas sa mga tao ang ipinapahayag ng kanilang mga obserbasyon ng isang saloobin, pananaw at karanasan sa pamamagitan ng ating panitikan. Ang sining ng pagsulat, ang mga kwento tulad ng tula, sanaysay, mga tulang nilapatan ng himig na maging awit, at mga salawikaing nilikha bago pa man dumating ang mga Espanyol at nagpapatunay na ang ating mga ninuno ay may mayamang panitikan. Ang mga alamat ay ang napagpapaliwanag sa atin at maaring pinagmulan ng isang lugar tulad ng hayop, halaman o bagay. Samantala ang mga pabula ay ginagamit ng mga hayop bilang mga tauhan ay naglalahad at mga mahahalagang aral at katotohanang nagsisilbing gamay sa ating pamumuhay. Ang mga awiting Pilipino naman ay naglalarawan ng mga saloobin ng mga Pilipinong sa buhay. Ang bugtong na lubhang mapaghamon sa ating isip dahil sa matalihang nitong anyo ang isang pagpapatunay na ang ating mga ninuno ay may malalim na pag-iisip at malikhaing iminasyon. Ang ating mga salwikain ay nagpapakilala at marubdob ng pagkanais ng ating mga ninuno na mamumuhay, matutuwid, mapayapa at may kaayusan. So bilang Pilipino, makakatulong ito para sa atin sa pag-uunawa sa ating pinagmulan ng ating sining at panitikan. Sa bawat kwentong naisulat mga bata, tulad ng nagbibigas ng awiting, pumapa, ilan lang, higit na tumingkad ng ating kultura at higit ng nauunawaan natin sa kapakanan ng ating lipunan. Ang mga likang sining tulad ng mga iginuguhit ng larawan, mga gawang lilok at mga dekorasyon ay sumasalamin din sa atin ng mga pinagdadaanan o kinakaharap ang mga pangarap. So tatandaan po natin mga bata at huwag nating kalimutan. So ngayon, suriin nating mabuti. Sa bahaging ito, mapag-aralan mo ang isang katutubong awit ng Dandansoy. Dahil ang Dandansoy ay isang popular na himig ng mga Ilonggo. Inaawit din ito bilang uyayi o kanta sa pagpapatulog ng isang sanggol. Okay. So alam ba ninyo ang awiting Dandansoy mga bata? Very good, no? Then, so ngayon, mas mapapailalim natin ang iyong pag-uunawa sa awit ng Dandansoy sa itaas sa pamamagitan ng pagsagot sa musunod na katanungan. Handa na ba mga bata? Very good. Alam ba ninyo ang awit ng Dandansoy, mga bata? So ito ay kadalasang inaawit ng mga nanay kung siya ay nagpapatulog ng kanyang anak. Naunawaan ba mga bata? Naranasan ba ninyo o nakikita ba ninyo ang inyong mga magulang na siya ay nagpapatulog? Very good. So ang unang tanong, ano sa palagay mo ang damdamin ng larawan ng isang awit, mga bata? Yes, Kimidora. Oh, ang inalarawan ng isang awit ay, anong ibig sabihin? Yes, ito ay, what? Ano ang sagot? No? Malungkot dahil malumay ang tuno awit dahil malungkot ang inaawit ng isang tao. Ano kayang ibig sabihin ng Dandansoy? Okay. Then ano sa palagay ninyo ang mensahe ng awit? Ano ang mensahe meron ng isang Dandansoy, mga bata? Dahil ang Dandansoy ay isang himig na popular ng isang awitin o katutubong awit ng Dandansoy. And then, sa inyong palagay, anong katangian ng mga Bisaya ang ipinakikita ng awiting ito na masasabi nating sumasalamin ng isang Pilipino? No? So, ang isang Dandansoy ay what? No, isa itong kanta o isang himig. May alam ka bang ibang katutubong awitin na nagpapakita ng kaugalingang Pilipino?
Very good. Ano ang kaugalian na ipinapakita nito, children? No, ipinapakita ang isang what? Isang katutubong awit o isang tinatawag na popular na himig ng isang awit. Okay, naunawaan ba mga bata? Very good. Okay, ngayon, kumplituhin mo ang mga salawikain, una ng titik ng bawat hugis upang mabuo ang sagot. Unang tanong, ubos-ubos ang biyayang pagkaubos. Ano kaya ang tamang sagot nito? So, ang tamang sagot ay nakatunganga. Pangalawang bilang, lumilipas ang kagandahan ngunit di ang kabaitan. Pangatlong bilang, ang nagugutom pakainin, ang nauuhaw painumin. Ako ay nagsaing, iba naman ang kumain. Ang panalo ay sakali, ang pagkatao ay lagi. Okay, naunawaan ba mga bata? Okay, ngayon, hulaan mo o hulaan natin ang tinutukoy sa bawat bugtong sa pamamagitan ng pagbuo ng tamang salita. Una, so may naka-rumble letter mga bata. And then may tanong. So ang gagawin is unawaing mabuti ang tanong para madaling masagot ang tanong meron sa isang naka-rumble na isang letra. Okay, una, dalawang bulat itim, malayo ang nararating. Ano ang sagot? Okay, mata. Pangalawang bilang, 5 puno ng niyog, ang isa ay matayog. So ano ang sagot? Daliri. Naligo ang kapitan, hindi nabasa ang tiyan. So ano ang sagot? Bangka. Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Ano ang sagot? Atis. Hindi tao, hindi ibon, ngunit bumalik pag itinapon. So ito ay isang yoyo. Okay, palakpakan natin ating sarili dahil tama ang iyong sagot mga bata. So ngayon, sumulat ang isang talata tungkol sa isang programang pamparalan na nagtataguyod ng kulturang Pilipino. Okay, so sa ating paaralan class, marami mga programang pampaaralan. So ano ang gagawin? Gumawa kayo ng isang talata tungkol sa isang programang pamparalan na nagtataguyod ng kulturang Pilipino. Pero bago po ang lahat, babasahin ko po ang pagmamarka na isinusulat sa bawat talata o tinatawag na rubrics. So narito ang antas ng pagmamarka. So may mga batayan po tayo mga bata sa pagsulat ng isang talata. Una is nilalaman. No? So bibigyan ko ng 5 puntos kapag malinaw na naipapahayag ang talata na maaaring mangyari kung ang bawat tao ay hindi gaganap sa kaniyang pananagutan o lahat ng mga pangungusap na ginagamit ay malinaw sa atin. Then may 3 sagot naman pag hindi masyadong malinaw. Ngunit may punto ang pahayag ng talata na maaaring mangyari kung ang bawat tao ay hindi gaganap ng kanyang pananagutan. And then, 1 o 2 sa mga pangungusap ang na ginagamit ang hindi malinaw. And then, 2 puntos naman kapag malayo ang paksa na naisulat ng talata. Okay, organisasyon. So, bibigyan ko ng 5 puntos kapag mahusay ang pagkasulat ng talata na naipamalas ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga ideya o may panimula, may katawan at konklusyon. And then, maayos ang pagkakasulat ng talata o 1 o 3 bahagi ng talata hindi may pamalas ng wasto, bibigyan ko ng 3 puntos. At 2 puntos naman kapag hindi maayos ang pagkakasulat ng talata, hindi may pamalas ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Okay, naunawaan ba mga bata? Okay, very good. So ngayon, pupunta tayo sa isa sa gawa. Sa awitin sa ugong ng duyan, paano mo mailalarawan ang isang ina sa kanyang anak? So alam ba ninyo ang awit ng ugong ng duyan, class? No?
Very good. So si nanay ay nagpapatulog ng kanyang anak, ngunit kinakantahan po niya ito para madaling makatulog. Okay, naunawaan mga bata. Okay, so ulitin ko, sa ugong ng duyan, paano mo mailalarawan ang isang ina sa kanyang anak? So isulat kaagad ang sagot. Okay, naunawaan mga bata. Okay, may tanong pa ba? Okay, very good. So ngayon, punta po tayo sa pasulit. Okay, narito ang panuto. Pag-aralan ang bawat tanong o pangungusap, piliin ang titik ng tamang sagot at bilugan. Okay, unang bilang. Ito ay tumutukoy sa paraan sa pamumuhay ng nakagawian ng tao, kabutihan dito o sining, wika, musika at panitikan. A. Kultura. B. Pamana. C. Kasabihan. D. Kagandahan. Ano ang tamang sagot? Very good. Letter A. Bakit mahalaga na matutunan ng ating mga kabataan ang ating kultura? A. Upang maging isang magalang at matalino. B. Upang magamit ito at maisalin sa sumusunod na henerasyon. C. Upang paglaki nila ay marami silang natutunan. D. Upang maaliw ang kabataan. Number 3. Dapat ba nating ipagmamalaki ang kulturang kinagisnan? Very good. A. Hindi na kailangan. B. Hindi ko kinagisnan. C. Oo, dapat nating itong ipagmamalaki. Letter D. Hindi pansinin. Number 4, ito ay may hatid na aral ng katotohanang magamit sa gabay ng ating buhay. A. Bugtong. B. Salawikain. C. Kultura. D. Pamana. So ang tamang sagot sa number 4 is letter A. Number 5, tinatawag ito ng matalinghagang paglalaraw ng mga bagay na pangunahing layunin at ay humanin o patalasin ang ating isipan. A. Bugtong. B. Salawikain. C. Kultura. D. Pamana. So ang tamang sagot is letter B. Salawikain. Number 6. Ito ay isang popular na himig ng mga Ilonggo na inawit din o bilang uyayi o kanta ng papapatulo ng isang sanggol. So ang tamang sagot is Dandansoy. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munting pangbata sa piling ni nanay. Anong katutubong awitin ito? A. Dandansoy. B. Sa ugong ng duyan. C. Kwento. D. Tula. Number 8. Ito ay naglalaraw ng mga saloobin ng mga Pilipino sa buhay. Ano ang tamang sagot? A. Awiting Pilipino. B. Tula. C. Pabula. D. Sining. Number 9. Ito ay nagpapaliwanag sa atin ng pinagmula ng lugar tulad ng hayop, halaman o bagay. A. Tula. B. Pabula. C. Alamat. D. Kwento. Ang tamang sagot is alamat. Letter C. Ang mga patlang ay gumagamit ng mga hayop bilang mga tauhan na naglalahad ng mahalagang aral at katotohanang nagsisilbing gamay sa ating pamumuhay. Ano ang tamang sagot? A. Kwento. B. Alamat. C. Tula. D. Pabula. So, ang tamang sagot is pabula. Okay, naunawaan ba nga bata? Okay, wala na bang tanong? Very good. So, dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam! Hello. Dito nagtatapos. Sir Kim, mana? Mana, nag-start hearing na ako.